Tagalog. Verse 11, Luke chapter 17, verse 11 and 14, sabi diyan, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Verse 12, habang papasok na siya sa isang nayon, ano raw? Sinalubong siya ng 10 ketongin. Tignan mo yung katabi mo. Yan. So, hindi naman siya yun, no? Walang ketong yan, no? So, ano nangyari? Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw. Jesus! Panginoon! Mahapag po kayo sa amin! 10 silang nagsisisigaw. Are you with me? Diba, nakita nila, malayo pa lang, pero sila, they are excited. Jesus! Lord! Have mercy on us. Ilan po yung pinagaling? Actually, ilan po yung gustong gumaling sa kanilang sakit? 10. So ano pong iniiyak nila? They're asking for mercies. Diba, mahabag po kayo sa akin. They are actually, not just mercy, they are asking for healing. Gusto nilang gumaling. Actually, yung ketong, malalang sakit po ito eh. I don't know kung ang ketong ba ay nagagaling sa ngayon. Nagagamot ba yung ketong? Meron na ba? Pero mahirap na sakit po ito. Talagang bukol-bukol na yung katawan mo at pagtitirihan ka ng mga tao. So tuloy natin, verse 14, sabi diyan, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin, saan daw? Sa mga pare. So habang sila nilalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So sabi ni Jesus Christ, sige, magpatingin na kayo sa mga pare. You know what? Pag sinabi kasing pare, it doesn't literally mean na yung pare is for the Catholic Church. Pare sa Tagalog, pero in the Old Testament, they are called priests. Kasi wala pa po mga pastor noon. Ang pastor ay pastol ng mga tupa. But pastor as shepherd of men, wala pa. What we have is priests. Sila po yung leader ng simbahan or leader ng temple during in the Old Testament. Sila po yung mga saserdote or mga priests. May kausap ako. So sabi ni Lord, sige, lumapit kayo. Ipabayari pa yun sa mga pari. Diba? Lumakad kayo at magpatingin sa mga pari. Nagigit siya yung picture? So, kailan sila gumaling? Ayun ang tanong ko, kailan gumaling itong mga may ketong na to? Sabi dyan, naka-highlight, habang sila ay sumusunod. Yun lang yan. Habang sila ay naglalakad, kasi inutusan sila ni Lord eh. Punta na kayo doon. Nagigits po ba? Sila ay gumaling dahil sila ay sumunod kay Jesus. So ang himala po or ang blessing ay nasaan daw? Anong principle makikita natin? Ang blessing ay nasa pagsunod. Nag-uusap ako. Ang blessing ay nasa pagsunod. Yung iba kasi, susunod lang sa Panginoon, susunod lang kay Lord, kapag may himala nang nangyari sa buhay nila. Lord, pagalingin mo ako. Pag hindi mo ako pinagalingin, hindi pa ako susunod sa'yo. Pero dito, hindi pa sila totally magaling, sila ay sumunod na. Are you with me? So kung gusto natin ng blessing, first principle, dapat matuto tayong sumunod sa Panginoon. Verse 15, sabi dyan, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, biro mo, papalapit pa lang doon sa priest, sa mga pare, yung isa, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, ano ginawa niya? Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa pangalan ni Jesus at nagpasalamat. Sabi ron, ang taong ito'y isang Samaritano. Biro mo, no? Usually, bakit kailangan banggitin pa ito? Minsan kasi kung sino pa yung tunay, kung sino pa yung legit na mga Hudyo o mga Jews na taga-Jerusalem, sila pa yung matataas yung pride na parang ayaw magpasalamat. Pero ito, isang outsider, sila pa yung may puso na talagang bumalik at sumunod sa Panginoon, na bumalik para what?